Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Congresswoman Franz Castro nang hindi sagutin ng bise ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential fund sa budget. Bakit nga ba kasi hindi sinasagot? Ayun yung tanong. Matalino ka naman siguro, di ba lawyer ka? Lawyer ka, hindi mo kayang sagutin? Simple lang naman yun. Para maliwanagan po ang mga Pilipino. Saan napunta yung aming pera? Sara, taxpayer ako, Sara. I'm sure, sigurado ha. Sigurado na ang tax na binabayad ko napunta dyan sa confidential funds na yan. Nagbabayad ako, Sara. Pati ako naghahanap na saan napunta yung pera ko. Asan? Asan yung pera ni Ballpoint Man? Yung pera ng mga nanonood dito. Taxpayer din to eh. Taxpayer din yung mga yan. Kahit yung mga yung mga dutae dyan, may iba dyan, taxpayer din. Napunta sa amo nila yung pera nila. Kaya tinatanong natin, nasaan? Diba? Sus, Mariusip naman. O, tuloy natin. Hearing ng Kamara sa pondo ng Office of the Vice President. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We in the OVP Sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng kanyang tanggapan, humirit agad ang pangalawang Pangulo. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Pero hindi yan pinagbigyan ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo. Ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. We will proceed to ask questions. Sa 17 kongresistang nagpalista para magtanong, unang umusisa sa budget ng OVP si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dahil kasama naman sa agenda ang comparative budget allocation at utilization rate mula taong 2019 hanggang 2023. Kinuwestiyon ni Castro ang 125 million pesos na confidential fund ng tanggapan ni VP Sara noong 2022. Gayon din ang pinuna ng COA na notice of disallowance o irregularidad. Tama yung ni Sara, may attitude nabubulol ako. May attitude talaga eh. No? May pride talaga eh. Pero 7 pesos lang naman yung pride. Ma-pride ka, Sara. Mabula yan. Mabula ang pride. Kaya nga lang, 7 pesos lang. Akala mo magiging proud ang mga tao sa'yo sa ginagawa mong pagbida-bida dyan? Pagmamataas dyan? Nagmamataas ka eh. Halatang halata naman. Hindi kami proud, Sara. At balang araw, magiging kwento ka sa mga kabataan. Sasabihin ng kabataan, ay si Sara Duterte. Ano yan? May mahilig sa budget. Yung 125 million hindi na nasagot. Kaya ako nagnakaw din ako ng 125 pesos sa bulsa ng tatay ko. Kasi idol ko si Vice President. Ninakaw ko at tinanong ako ng tatay ko. Hindi ko nasagot yung tanong, nagbulag-bulaga na lang ako. Kasi nga, ako bilang anak ng tatay ko, naging magnanakaw na. Example lang po yun sa mga kabataan in the future Ganun po yun. Sa paggasta nito, kinuwestiyon din niyang umano'y mabagal na paggastos ng OVP Lito Isguera, shoutout po sa 2024 budget. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. Mabilis kasi 11 days lang eh. Diba?
Mariusip. 100% in 11 days. Madam Chair, Bumwelta naman ang bise at pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand You do not understand, okay? bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order. Sara, yung sinasabihan mo na ang gumagawa ng patungkol sa child abuse, hindi naman dapat tatalakayin dyan sa hearing na yan kasi hindi naman yan yung pinaka-topic dyan. Ang pinag-uusapan dyan, Sara Duterte, yung budget. 'Di ba? Budget. Hindi yung patungkol sa child abuse. Out of topic ka na. Out of topic ka na, Sara. Okay, pagpalagay nating may child abuse na ginawa yung tao na yan. Pero hindi mo siya pwedeng isingit sa hearing na to dahil hindi kasali yan dyan. Iba yun dapat. Ibukod yun. Hindi dapat isingit sa hearing na yan. Dahil hindi mo kayang sagutin ang 125 million, tinitingnan mo yung butas ng iba na hindi dapat pinag-uusapan dyan. Nagigits mo, Sara? Eh, ano ngayon kung may child abuse siya? Kailangan mo bang isingit dyan? Budget ang dapat tinatalakay dyan. 'Di ba? Budget, Sara. Yun. Huwag ka nang magpalusot. Ay, yung ginagawa mo kasi, palusot yan eh. Yes, tama po yan, George Nicanor. Agree po ako dyan. House of Chair, ito yung sinasabi. Representatives. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential. Eto kasi, Sara, ang tagal na kasi hindi mo masagot-sagot yung confidential funds na yan. Ngayon, tinanong ka dyan, or pagpalagay natin, wala dyan sa papel na yan yung confidential funds. Pero tinanong ka patungkol sa 125 million, dapat ikaw, meron ka ring initiative. Sagutin mo kasi ang buong bansa nagtatanong kung saan napunta yun. Diba? Nagtatanong. Initiative naman, Sara. Yun yung tinatanong sa'yo eh. Kasi yun yung mainit na issue. Ba't di mo kayang sagutin? Alam nyo, ganito yan. Pag hindi mo kayang sagutin, isa lang ibig sabihin yan. Isa lang ibig sabihin yan. Ayaw mabutasan. Diba? May tinatago. Ma'am Nalda Maron, shoutout po ha. funds. Nasaan dito? Nasaan? Hindi naman nagpatalo si Castro. Yung tactics na ganyan, na parang, ano no? Parang sorry for the pusit, na kapag Grabe din naman to si Castro. Mapang-asar din eh. Muna mga asarin yung tao. Sus Mariusip. full na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So, wag naman Ay, shoutout kay Cherry Pink ha. Magandang hapon. pag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Sagot dyan ng bise, Bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Paano naging one-sided yan, Sara? Eh kung sinagot mo na yung tanong, tapos na ang usapan. 'Di ba? Paano naging one-sided? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? dito na sumingit ang kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at House Speaker na si Alam mo, Gloria, ang gigil din ako sa'yo eh. Wala ka ring silbi eh. 'Di ba? Naghirap din yung... Alam mo, ito si Gloria, makapalang ulo. Makapagal Arroyo. Ito po yung nagpapasok talaga sa incheck. Kauna-unahang pumirma ng kasunduan diyan sa China para
yun na, nung pumirma si Gloria, pumasok na yung inchik ngayon. Kasi, ito po si Gloria, pumirma po, nagkaroon sila ng kasunduan. Wait lang may tatawagan lang ako. Ayan, tuloy natin. Ito si Gloria po mga pre, no? Ito si Gloria, nagkaroon sila ng kasunduan ng China na pumirma ngayon, no? Pumirma, nagkaroon sila ng pirmahan na ang China po sisilipin po kung ano yung laman diyan sa West Philippine Sea, kung ano yung laman dagat diyan, laman lupa ba. Chine-check po nila kung ano bang yaman yung nandyan, okay? So pumirma po, nagkaroon sila ng kasunduan at yung inchik po yung talagang tumingin dyan sa West Philippine Sea kasi sila po yung may high-tech na kagamitan para makita po yung nilalaman ng West Philippine Sea. So doon na po nagsimula. Si Gloria po yung isa sa salarin. 'Di ba? Kaya ang inchik ngayon, binababoy tayo dito sa ating bansa. Pagdating naman sa mga Dilawan, sa mga Aquino, ayaw naman nila ng mga inchik. So medyo okay tayo doon, wala tayong problema. Ngayon, nung naging Duterte na, yan na, nagkalitsi-litsi na naman. Diba? Nagkalitsi-litsi na naman yung ating bansa. Ikaw, Gloria, hindi ko alam ba't nakaupo ka dyan ngayon. No? Nung panahon na may kaso ka, nagdrama ka pa. Nakaano sa liig niya? Galing ng drama talaga. Maniniwala ba kayo doon? Totoo, may sakit talaga siya dito? Pero nung okay na, wala nang masyadong naghabol sa kanya, wala na, biglang gumaling. Galing ano? Ang lupit ano? Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, hindi na raw dapat pinag-uusap. Ang sama ng, alam mo, nanggigigil ako sa pagmumukha mo, Gloria grabe yung ginawa mo sa bansang ito talaga, Gloria. Hindi ka tanggap-tanggap. Ang confidential funds. We question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Pero tinablayan ni Kimbo. I believe we owe it to the people to understand what happened. I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. Tinanong din ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tungkol sa sinulat na libro ng bise na Isang Kaibigan. May ilang maliraw kasi sa pagkakasulat ng libro at Ang pagkakaalam ko, yung libro ni Sarah walang table of contents. Pwede ba yun? Libro walang table of contents? hinihingan pa ito ng 10 million pesos na pondo. Dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, it to the House of Representatives to decide the Tinan mo. Stop daw, stop. Ano yan? Ano yung ginagawa mo, Sarah? To tell this committee the name of the auditor of the children's book. Tinatanong ka, Sarah. Iba yung sagot mo. Ulitin natin. Go the opportunity to defend. Ito. Ulitin natin. Paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor. Hindi pala patanong. Sabihin mo. Okay?
ng children's book na ito. Okay. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to decide the person to proposal tell this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Ay, hindi mo, mahina ka sa bunganga, Sarah. Tumagal ng higit 5 oras ang deliberasyon pero dahil hindi na sinagot ni VP Sara ang mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa confidential funds, ipinagpaliban ang pagdinig ng budget ng OVP. Sa September 10 ito ipagpapatuloy. Nagbabalita mula sa Frontline March. So, walang sinagot. Anong ginagawa mo dyan, Sarah, kung hindi mo rin sasagutin yung mga katanungan? Well, okay na rin yun para makita po ng mga Pilipino kung ano talaga yung nag-iisang Sara Duterte. No? Kasi ang kailangan po kasi natin, yung sagot. Hindi yung magdadahilan ka. Sagot po ang kailangan ng mga Pilipino. Hindi yung dahilan. Diba? Eh kung magdadahilan ka lang pala, dapat hindi ka na lang pumunta dyan. Well, naniniwala po ako na ang tao na may sikretong tinatago, hindi niya po kayang sumagot sa mga katanungan. Diba? Hindi niya po kaya yan. Pero, kung ikaw alam mo sa sarili mo na napunta naman talaga yung mga pera na yan sa tama, well, apaka-basic. Madali lang po yan. Diba? Tingnan nyo pag tinatanong nyo yung mga sinungaling, nauutal-utal pag sumasagot. Kasi, sinungaling nga sila. Nag-iisip pa kung ano yung idadahilan nila. Pero kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, diba? Walang halong kasinungalingan, dire-diretso ka pong magsalita. Walang preno yung bunganga mo. Pero si Sara, hindi niya masagot yung tanong. So halatang halata na. Kailangan ko pa bang sabihin? Kailangan ko pa bang sabihin? RF Mini Sounds, idol ni VP si Gloria. Ako'y nasusuka. Gerald Samson, shoutout po Pusit, kababaeng tao, barumbado, pare-pareho lahi. Barumbado nga ano? Anong sabi ni Sara nung nakaraan? Kailangan daw idaan sa yung walang gulo. 'Di ba? Kasi nga nagbigay siya ng komento diyan sa Isiminay, yung pagsugod ng ating kapulisan diyan. Dapat sabi ni Sara, pag pupunta kayo diyan, dapat walang gulo, mapayapa. 'Di ba? Dapat ganun daw, sabi ni Sara. Di pinlay ko kahapon, yung kahapon ba 'yun? O nung isang araw. Di pinlay ko ngayon yung may binugbog si Sara sa Davao. Sabi mo gusto mong mapayapa, pero bakit may ginumbag ka? Bakit may sabi mo ba, ali diri. Tinamaan nga yung lalaki dito, tumunog talaga pag suntok. Ngayon, umiwas yung lalaki. Sabi ni Sara, ali diri. Ganyan ba yan? Ganyan ba yung Vice President? Oy, shoutout po kay kay Kevin. Magandang gabi sa'yo. At kay Mona Lisa Arevalo. Paano kami magsasamgyup nito ngayon? Umuulan. Ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan? May plano pa naman kaming ganun. Diba? Sara Duterte naman, magbago ka na. May plano kang tumakbo ng pagkapangulo pero ngayon pa lang sinisira mo na yung sarili mo. Hindi naman po yung mga Pilipino yung sumisira sa iyo, Hindi. Ikaw mismo yung sumisira sa sarili mo, Sara. Pinapakita mo yung tunay mong kulay. Pinapakita mo kung ano ka talaga. Ano ba talaga yung ugali ng mga Duterte? Kaya kami, minsan sinasabihan kami ng mga tangang didishits. Kami daw po yung naninira sa kanilang mga sinusuportahan. Di po kami naninira. Kami ay nagbibigay lang ng komento, reaksyon, or kung ano yung nakikita namin sa Vice President, kay Kibuloy, sa mga Duterte. Opinion namin yun, reaksyon namin yun, hindi po paninira yun. Diba? Pero tingnan nyo, yung pinakitang ugali ni Sara dyan sa Kongreso.
Ikakatuwa nyo ba yan? Proud ba kayo dyan? Diba? Proud ba kayo? Ganyan ba yung tunay na Vice President? Si Leni Robredo noon, Vice President. Di sila magkasundo ni Digong. Pero tingnan nyo, pag may suna si Digong, nandun po si Leni Robredo, hindi po yan uma-absent. Kasi nagtatrabaho. Pero si Sara, tingnan mo, absent. Diba? Sa suna ng ating Pangulo, wala po yung Vice President. Absent lang naman po. Diba? Masarap kayang mag-absent. Masarap kayang mag-absent. Huwag kayong masasaktan, putang ina nyo. Yung mga, mga dutae dyan, huwag kayong masasaktan. Mga ulol kayo. Ito lang masasabi ko sa inyo, putang ina nyo. Oy, shoutout kay Lia Ana, magandang, sa'yo, magandang gabi. At syempre, pasalamatan natin yung dyan, mga individual, ha. At syempre, yung mga basher na nasaktan ko yung mga damdamin ngayon, putang ina nyo, kayo, mamatay na kayo ngayon, wala akong pakialam sa inyong nararamdaman. Mga ulol kayo. Diba? Mga iyakin pala kayo, mga didishits kayo. Mga wala kayong silbi. Owen Galbante, shoutout po ha. Lia Ann, shoutout. Diba? Anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Ayan. Lakas kasi ng ulan no? So, parang gusto kong maligo ng ulan ngayon. Maliligo po ako ng ulan ngayon. Kaya pa namang habulin. Oo, lakas ng ulan Ramil Cruz, shoutout kay Ramil Cruz. Oy, yung mga bago nating dyan ha. Mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa sa anong tawag nito? Sa pagsuporta sa ating channel. Ay, may nagsabi dito sabi ni Jimmy Gabia, boy, laki na ng kinita mo sa vlog mo. Pinagkakitaan ko yung mga Duterte. Inaraw-araw kong pagkakitaan yung mga Duterte. Diba? Fernando, sana shoutout po wala tayong magagawa ganun talagang buhay. Diba? Huwag silang gagawa ng mali para hindi pagkakitaan. Sabi nga ni YouTube, sige, banatan mo yan, babayaran kita. Bayad po ako ni YouTube. Bayad po ako ni YouTube, huwag kayong mag-alala. Kaya ang tunay na bangag ay mga Duterte. Sila po ang tunay na bangag. Papakita ko sa inyo paano maging bangag yung mga yan. Oy, si Marlica. Oy, si Basti. Ano yan, Basti? Siguro kumakain lang. Si Basti kasi mahilig sa mukbang yan kumakain lang yan, huwag yung pansinin yan. Si Marlica naman, hayaan nyo yan, tulog yan. Ilang buwan na itong bangkay nato dito sa ating sa ating screen sa live. Tagal na Di pa nangamoy.